punta naman tayo sa ating... Ikaw na magbasa niyan, Denise. Okay, sige, punta tayo sa showbiz balita ngayon at makibalita tayo. Alamin natin ang thoughts ng ating entertainment producer sa so-called toxic fandom culture. Tito Von Belenario, ano nga ba sa tingin mo ang nangyayari dito sa fandom culture at ano mga updates mo sa amin from your showbiz balita? Nako, hello Lloyd and Denise. No, happy Friday and happy weekend. Grabe, it's a Friday talaga naman. Pero yun nga, no, bago tayo dumako sa mga mainit na balita sa mundo ng entertainment, tama ka dyan, Lloyd and Denise, mainit nga na pinag-uusapan yan, toxic fandom culture na yan. No? Lalo pat naging maingay nga yung kontrobersya sa pagitan ng SB19, yung mga 18, yung fandom ng SB19, at saka nga dito sa volleyball player na si CC, na talaga namang both of them nag-apologize na. Si CC nag-apologize na, and then at least naglabas na rin ng statement yung dalawang members ng SB19, si Pablo at saka si Stel, na sana pigilan na at wag na makipag-engage pa sa mga negativity pa sa social media. So I think tama yung report na yan. Meron talagang mga toxic fandom na sa halip na dapat good vibes lang yung pag-iidolo nila sa isang personality o sa isang grupo, parang lumalagpas na doon sa limit. Diba, Lord and Denise? Ikaw ba, Tito Von, na-experience mo na ba na tinroll ka o hinaras-haras ka verbally at least ng mga followers ng isang grupo o isang artista dahil hindi mo naman sinasadya, may nireport ka. Minsan may ganun eh. Kahit actual na nangyari, at sinabi mo, nireport mo lang yung nakita mo, aawahin ka pa rin nila. Ayaw kasi nilang may negative na nasasabi. Ano, may ganun ka na ba, Tito Von? May negative akong nasabi, pero may nai-report tayo at talagang dinumog tayo ng isang fandom. Hindi ko nila sasabihin kung anong fandom yon. Clue! Lalaki, babae? I think nangyari siya last year lang. I think nag-apologize naman yung management. Kinontak naman ako ng management. And kinausap naman nila kung ng maayos. Hindi ko nila sasabihin kung anong fandom. Baka umingay ulit. Pero malamang Pinoy yan, ano? Tito Von. Malamang Pinoy. Malamang Pinoy. Okay. Warmer. Ano kaya ito? Malamang dance group. Ayan, bago ka pa manghula, Lloyd and Denise. Nako, ito na nga. Ibabalita ko na sa inyo yung mga maiinit na balita sa mundo ng entertainment. At unang-una na nga rin, no? Ito na naman si Zian Lim. Nagsalita na naman tungkol sa breakup nila ni Kim Chiu for the nth time. Yan yung sinasabi ng mga netizens at fans. No? Hindi ba may bago ng girlfriend yan? Oo nga, confirmed na rin, di ba? Yun nga. This is almost a week after nagsabi si Kim Chiu na sana tama na, let's give each other respect, etc. Sana matigil na yung mga ganitong statement. Nito lang, sa latest interview nga niya, no, pinahagi niya na hindi siya ang nag-initiate ng breakup. At kinuwento rin niya na nagkausap sila ni Kim Chiu, no, tungkol nga dito sa breakup na to, at nilinaw nga niya yung mga bagay-bagay tungkol sa breakup. So syempre, ang mga fans, kahit ano pang sabihin ni Zian, parang lalo pang nairita sa kanya. Kasi nga sabi nga nung kampo ng babae ni Kim, parang tama na eh. Parang ang tagal na natin naghiwala. I think naglabas sila ng statement almost half a year ago. So hanggang ngayon, patuloy pa rin pinag-uusapan at binibring up ni Zian ito ngang break-up nila ni Kim Chiu. Kaya naman maraming mga fans ni Kim Chiu ang talagang todo tanggol din sa kanilang iniidolo. At sinasabi nga na, Zian, tama na, baka ginagamit mo na naman to sa promo ng iyong movie, stop using Kim Chiu sa pag-promote ng iyong pelikula, etc. etc. So, si Zian naman, in fairness, sinabi rin naman niya na to stop na rin the bashing, to stop na rin the speculations ng fans at ng mga netizen. Kaya rin yung nasabi at naglabas ng pahayag tungkol nga yan. Lloyd and Denise, kayo ba, Lloyd and Denise, kapag yung mga ex nyo ba, gusto niya pinag-uusapan pa rin, o shut up na kayo? Nakatingin ako kay Denise. Yung mga ex... Matay ko yung sagot niya. Wala na, parang kinalimutan mo nang nangyari. Ay, grabe. Bakit? Kanya-kanya yan. Hindi ba siya, naging bahagi naman siya ng buhay mo? Hindi ba pwedeng sabi yun? O kalimot talaga, parang eternal sunshine of the spotless mind. Oo, bye-bye. Goodbye forever. Pero, Von, sinabi mo na. Sorry. Kung ikaw yung girlfriend na labaw ni Zian, ano mararamdaman mo?
Oo nga, kung ikaw Ang yung hirap ex ni naman. Sian, Denise. No, syempre kung ako yung bago, I believe, Von, yung sinasabi mo to stop the bashing, dahil nababash sila nung bago niyang girlfriend, di ba? Kasi for the longest time, ang sinasabi dito, may overlap or whatever, na clarify din naman ni Sian and ni Kim in the past. Pero kung ako yung girlfriend, siguro, ni Zian, ano na lang ako, sabihin ko na lang, stop na tayo, lay low na lang. Oh. Pag... Pero ikaw, Dennis, kung ikaw yung ex ni Sian at patuloy ka pa rin yung pinag-uusapan, kahit ang tagal-tagal nyo ng break, ano feel mo? Hindi, kasi pwedeng defense siya ng lalaki ay, alam mo, sorry, ginagawa ko lang to, magpapaliwanag ako, kasi pinagtatanggol kita, darling, ganyan, paano pag ganon? Ako, kunyari ako si Kim? Hindi, Ay, ikaw ano? yung ngayon, yung current. Sinasabi ko lang, kunyari, alam mo, I have to speak up kasi binabanatan ka nila eh. Kung hindi naman ako apektado Kung apektado nga, kaya niya ginagawa yun. Depende nga, hindi naman natin alam ang totoo. Pero kung ako yun, I would just say, hindi ako apektado. Hindi ka dapat affected. Oo. Pero, Kung alam mo naman na wala kang ginawa, hindi ka dapat maapektuhan at hindi nyo na kailangan gumawa ng extra explanation na ganyan. paano pag sinabi ni... Ano ba to? Naging ano na? Theoretical question. Legit ba halimbawa na excuse ang, sorry, I have to say this kasi realistically, kailangan nag-stalk ng konting, alam mo yun, noise, attention, kunyari, para hindi man mawala sa public eye. Ito ba ilihit, katanggap-tanggap ba itong excuse para sa'yo? Kung ako yung ex, syempre hindi. Ba't mo ako idadamay? Pero kung ikaw siguro yung current, baka maintindihan mo as a legit excuse, diba? Parang ganito na ako bago pa pumasok ikaw sa buhay ko. Pero, kung ikaw yon, anong gagawin? Von, kung ikaw yun, hiwalayan mo ikaw agad naman. Yun, no? Oo. Ikaw, Von, anong gagawin mo? Kung ako yung ex, parang maiinis na rin ako. Diba? Kung lagi ako binibring up sa issue or kung may lagi niya pag-uusap. Kasi kung ako naman yung boy, kung ako naman yung guy, at tinatanong sa akin yung tungkol sa breakup, ako, feeling ko magpapaka-gentleman ako na I don't wanna speak about it anymore. Parang respeto na rin sa akin at dun sa naging karelasyon ko noon. Kung ano man yung nangyari sa amin, siguro sa amin na lang yun. I don't wanna bring things, I don't wanna, make kwento pa of what happened. Kasi clarify niya pa, Von, no, na parang si Kim yung nag-initiate, tama ba? Oo, sinabi 6 months after. ni Zian na si Kim daw ang nag-initiate. So maraming tumaas yung kilay na parang kailangan pa bang sabihin yan publicly? Saka ngayon pa, after 6 months. Correct. Diba? Kung kailan hindi na interesado yung tao. Yung takos talaga. Over na yung mga tao. Von, ano naman ang balita kay Alden? Ito na nga, ito sila Alden Richards at team ng Star Cinema ay nasa Hong Kong na ngayon at nagsisimula na nga yung filming nila ng sequel ng Hello, Love, Goodbye. Ito ang Hello, Love Again. Ayan, basta may mga post nga yung director niya, si Direk Cathy Garcia Sampana, ng TikTok video kung saan kasama niya yung team niya, no, at saka si Alden Richards. Ayan, I think nasa airport sa Hong Kong. And then nag-post na rin yung mga co-stars ni Alden na sila Joros at saka sila Jeffrey Tam na magkakasama na sila sa hotel at roommates sila, no, sa Hong Kong. So ito yung isa sa mga much anticipated sequel talaga ng box office movie nung 2019 na Hello, Love, Goodbye. At simula na nung inanunsyo na may kumpirmasyon na ng sequel, talaga namang inabangan na ng Alden fans kung ano ba talaga mangyayari sa love story na ng mga karakter ni Alden at saka ni Catherine Bernardo dito nga sa Hello, Love Again. Siyempre sa mga fans at nakapanood ng movie, aabangan nila ano ba yung mangyayari kay Catherine sa Canada. Susunod ba si Alden sa karakter ni ni Catherine sa Canada na nag-pursue ng pagiging nurse? Paano yung business niya sa Hong Kong, etc. So yun yung mga aabangan. Ayon nga kila Direk Cathy at sa team ng Star Cinema, marami silang mga location sites na napupuntahan. And one of those nga ay itong Hong Kong, and lilipad din sila sa Canada at iba pang lugar para nga dito sa Hello, Love Again. Na tentatively, ang schedule niya is November,
pero wala pang date kung ano o kung kailan yung mismong release. Pero target daw nila na mailabas ito by November this year. Lloyd and Denise? May tatanong sana kay Tito Bon, pero nasagot niya na rin. I was about to ask, akala ko ba sa Canada yung setting? Siguradong susunod si Alden dyan. Kasi kung hindi siya sumunod, walang pelikula. Walang kwento. Walang kwento. Pero alam mo, Denise, nakikita ko yung pa-exit ng area ng Hong Kong International Airport. Alam mo yung train system, na paglabas, hindi ka nalalabas ng airport, andyan na yung train sa harap mo. Correct. Sa harap, Airport Express. Oh my God. Mahal lang, pero Worth it. super sulit. Oo. Von, ano Correct. pang chika? Ano pang balita? Siyempre, ayan pinag-uusapan na rin natin ng hit movie nga na Hello, Love, Goodbye at itong sequel nga na Hello, Love Again. Pag-uusapan na natin hit after hit. Ito nga, itong Inside Out 2 made history dito nga sa local box office scene dahil tumabo ang pelikula ng mahigit 88 million pesos on its first day of showing at gumawa ito ng 3 historic marks. Unang-una na nga rin, Inside Out 2 is the 3rd biggest film opening of all time in the Philippines, the biggest opening day of all time for an animated film, at the biggest opening day of 2024. At patunay nga dyan, Lord and Denise, nung June 12 at saka kahapon, lumalabas sa mga sa social media, sa karamihan sa mga sinihan, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya, ang haba talaga ng pila sa mga sinihan, kasama ng mga magulang, yung kanilang mga anak, mga bagets, na talaga nakapila para manood nitong Inside Out 2, na showing na nga dito sa ating local cinema. Siyempre, ang Inside Out 2 ay sequel ng Inside Out, na tungkol ito sa batang si Riley at yung mga emosyon na kumokontrol sa kanyang utak. So dito, sa part 2, ipinakilala yung mga new emotions, si anxiety, si envy, si ennui, at saka si embarrassment, at kung paano madadagdagan yung mga emosyon as Riley turns into a puberty stage ng kanyang life. Yan yung mga aabangan ng fans. Lloyd and Denise? Naku, dapat yata magpainom si Dijo Congrats. Oo, kung nakagawa ng record. Si Sadness. Anong pangalan ng emosyon na pwede ba kaya yung ganon? Yung life goal natin lang, material lang sa buhay natin, yung emosyon na masaya. Paano Si kaya? Joy. Si Joy, oo. Di ba? Oo. Alas, mayor na siya ng Quezon City. Lloyd and Denise, may magandang linya doon sa movie na talagang feeling ko hindi lang ako ang naiyak, kundi mga adults na nanood doon sa sinihan. May sinabi si Joy na the more you grow older, the less joy you feel. Ay. So, Grabe naman, ba't mo sinabi yan Parang dito? mapapaisip tuloy kami ni Lord bigla dito. Yakapin mo ako, Denise. Salungkot ako bigla. The more you grow older, the less joy you feel. Oo. yes. Baka naman si Dijo nagsabi, no? Hindi kaya? Hindi kasi may sobrang striking ng linya na yun. Oo. Hindi kasi 'di ba may in-introduce na nga rin tayong emotion na anxiety, ano pa iba? Disgust, Envy. envy. Si envy, si ennui, at saka si embarrassment. Kumbaga mas nagiging complex kasi yung emotions as you grow older. Siguro ang dami mong iniisip, Grabe. Nalungkot ako bigla. Buti na lang may mga Actually, ako tapos. rin. Ako rin. Pero tandaan natin, alam mo sabi ng Denise, happiness is a skill. Hindi yan isang bagay daw na inaantay mo na babagsak lang sa'yo from the heavens above. So may active pursuit, di ba? Pursuit of happiness, sabi nga doon sa... So, skill yan at lahat ng skill ay natututuhan. So kung ano nagpapaligaya sa'yo na hindi ka nakakatapak sa ibang tao, Correct. yan ang gagawin dapat natin. At mas bawas-bawas yung kulay blue na kamukha ni Dijo. Sadness. Next time dapat talaga meron na tayong side by side ni Dijo tsaka Alam mo, Oo nga Oo. Tito Von, balikan ko yung Speaking of fandom, yung dating katambalan ni Alden, naalala ko noon, nung lumabas yung pelikula ngayon, inaaway nila si Miss Bernardo. Tama? Correct. Tama ka dyan, Lloyd and Denise. Kaya naman, grabe rin talaga yung bashers, Nakakaloka sila. So mas intense yung fandom
nung babae kaysa kay Mr. Richards. Pero alam mo, Von, kailangan natin putulin kasi mauubos na dinis yung tacos. Ako talaga. O sige, pwede na rin. Thank you, Tita Von. Happy weekend.